Welcome mga ka-printing, bibigyan ko lang kayo ng idea kapag bibili kayo ng second hand na printer. Ano yung dapat ninyong tingnan? Yan, so halimbawa itong Epson L121. No, for sample lang, bago to no. Halimbawa ito yung bibili nyong printer. So syempre, titingnan mo yung physical na kalagayan ng printer no. So dito sa status nito, kasi since bago pa to, maganda yung ano niya, itsura niya. Walang masyadong gasgas yung kaha. Tapos maputi pa yung hose, ibig sabihin bago pa. Pag yan medyo maitim na, may kalumaan na yan. Tsaka pag sinilip natin yung loob, marami ng ink sa yan sa baba. Yun, ibig sabihin ng gamit na. Tsaka yung mga roller sa loob, halos kulay brown na. Yun yung mga matagal nang ginagamit. So ito, since bago pa, halos kulay puti pa tong mga nasa loob. Tsaka yung roller, hindi pa yung nagiging brown no, walang masyadong alikabok. Pag yan brown na, kahit maganda tong yung panlabas niya, ibig sabihin matagal na yun. Tsaka ito tip ko lang, huwag kayong bibili ng printer na galing din sa na nagbebenta ng second hand, kasi syempre pag galing ng printing shop yan, parang tax yan no, gamit na gamit. Syempre pag mga ganon, depende na yan sa presyo. Tsaka syempre kung i-disclose din kung napalitan ba siya ng printer head. At kung brand new ba talaga yung printer head na nilagay. Mag-nozzle check kayo no, pag bibili nyo yung printer. Kung walang computer, kunyari nag-meet lang kayo tapos nakisaksak lang kayo, walang computer, pwede namang mag-nozzle check. Yan. Pwede ka rin magdala ng OTG cable no, kung gusto mong mag-print galing sa cellphone no. Ibang topic naman yon, ilalagay ko na lang yun dyan sa cards, yung topic kung paano gamitin yung OTG cable sa L121 para makapag-print sa cellphone. Dapat naka-off, totally naka-off, tapos hindi nakakabit yung USB cable no, yung plug sa computer no. Since wala naman talagang computer, hindi siya naka-plug, pero kailangan may outlet no, merong nakasaksak siya sa kuryente. Then i-press natin tong ink button. Itong ink button i-press natin, hold lang. Then yung susunod naman itong power button. Pag nagpiprint na, bitawan na natin yung pagkaka-hold. Ayan, bitaw na. Then magno-nozzle check siya. Ayan. Then pag nag-nozzle check, syempre tingnan natin yung kulay kung buo. Ayan, kung putol-putol na yan at yung mga gatla niya ay sobrang sobrang laki no. Kunyari nawawala yung cyan, nawawala yung magenta, medyo negative na yun para bilhin ninyo. Pero kung mga isang bungi lang tapos mag-head clean tayo no, pwede rin mag-head clean na walang PC no. I-hold nyo lang ng matagal to no. Etong ink button, yung katabi ng power button, mag-head clean na siya ng kusa. Yan. I-hold lang. Then nakita nyo nagbi-blink yung kulay green, yung sa power button. Kabitaw na. So nag-head clean na siya ng kusa. Tapos antayin lang steady green. Then i-check natin no, balik tayo dito sa ating pinrint na nozzle check. Ito importante to. Ito number 1, i-check natin yung dami ng na-print. Yan. Ito since bago pa lang tong printer na to, makikita nyo dyan 1 digit lang. So ibig sabihin okay na okay pa yung printer no, halos bago pa pag ganyan. Then pag ito masyadong malaki na, negative na yun. Pagka nasa mga 4K na yan o 5K, 6K, kahit sabihin mo pa na maganda yung kulay, gamit na yung printer. So
So wala namang printer head na na talagang pangmatagalan. Kahit pa sabihin mong mini-maintain yung printer. Yan. Pagka binili mo yon, yung ganung kalaki na yung print count, no? Kailangan marunong kang mag-maintenance. Yan. Pero kung mga 3 digit lang, no, sabihin mo na 1K, medyo bata pa yung printer. Hindi pa masyadong gamit na gamit. I-check nyo rin itong serial number. Pagka malaki na yung printing count, ito sign din to na na-repair yung printer. Kapag itong serial number, no, X9 to X9LB81192, to sa ibang printer nasa likod yung serial number. Etong L121, L120, meron niyang serial number sa harap. So ito yung serial number niya. Yan. Yan. Ito yung serial number niya. Dapat mag-match yan dito sa pinrint. Yan. Pag yan hindi nag-match, ibig sabihin, yung printer ay na-repair na, napalitan na ng mainboard. Maaring may nasira na dyan, pinalitan na. So hindi naman basta-basta agad masisira yan. Ibig sabihin, medyo may katagalan na rin yung printer. Kaya nag-short, no, pinalitan. Kasi once na may nasira na dyan sa printer, may mga parts din na bibigay dyan. So hindi natin masasabi, halimbawa, napalitan ng board, no. Maaring may iba pang parte na masira. Kaya ang mahirap pag sa'yo naabutan, no, natas nabayaran mo na, pag second hand wala namang wala namang warranty yan, no. Kailangan marunong ka rin mag troubleshoot, maintenance, yan, kailangan mo ng C-range, yan, importante yan. Tsaka minsan pag nag-head clean ka, wag yung sunod-sunod kasi tendency niyan ay aapaw, no. Liligwak yung ink doon, tapos minsan magba-backflow yung cupping, kita mo lumalabas na yung ink dyan. Tsaka yung waste tank natin mapupuno agad. Kasi pag ang magandang bumili ng second hand sa mga yung mga typical user lang din, no. Pag mga galing sa print shop, no, sa mga office, yung sobrang gamit na gamit ay medyo na. Pero kung mura mo naman siyang mabibili, kasi ang maganda sa Epson, ang daming part, yung printer head, makakabili ka sa Shopee, yung ibang parts, yung mga sensor, flex wire, yung gear, yung pick up roller, marami yan sa Shopee, no, maraming parts ang Epson. Kaya kalimbawa, ito kung mabili nyo ng second hand ng 2,000 o 1,500, mare-repair nyo yan. Basta importante hindi malala yung problema, no. Kasi pwedeng okay yung head, no, pero yung feeder naman, no, sira din, no. I-check nyo yung tag product na nilalagay ko dyan sa baba o sa taas. Kung meron kayong bibilin, no, sa Shopee, gamitin nyo yung link kung printer. Kasi pag nag-YouTube shopping, meron tayong special voucher. Nababawasan ng presyo ng mga 1,000 to 1,200, no. Depende yan, nagbabago din, no, pero meron siyang less. Tsaka tingnan nyo rin kung merong mga voucher dun sa shop nila, no. Karaniwan nilalagay ko dito sa tag product mga Epson flagship. So ibig sabihin ng flagship, pag-aari talaga ng Epson yung shop, no. So naglalagay din ako ng ibang mga third party, kasi third party ink dyan, kasi alam naman natin kung gaano kamahal din presyo ng original ink ng Epson. Nasa atin na lang yun, no, kung paano natin i-maintain. Pero marami rin kasing nagsasabi na iba nakakasira daw tsaka iba-iba rin kasi talaga experience ng bawat user, no. Hindi natin masasabi na yung ink na yun talaga yung nakasira hanggat walang laboratory test, no. Yung talagang actual test. So minsan isinisisi na lang natin dun sa ink na yun. Halimbawa, kuyi, yung magenta niya nakakasira daw, yung mga unang labas. Pero naglabas din ang kuyi ng bagong magenta, no. Pero marami pa rin gumagamit. Kahit ako gumagamit ako ng kuyi pigment. Yan, so napahaba na. Maraming salamat. Hanggang sa muli, huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa bell.